So today, we will be talking about storms. Pakisabi nga sa katabi mo, storms. Yan ho yun ang topic natin ngayong umaga na to. And when I say storm, I also mean various troubles or crises. I also mean any difficulties that we are experiencing in life. At natitiyak ko, lahat kayong naririnig ngayon, nakikinig ngayon, lahat tayo na narito ngayon ay nakaranas na nito, right? Tama ho ba ako? Okay. Yung hindi nag-agree, malamang galing yan sa ibang planeta. Ang Pilipinas ay laging dinadaanan ng natural na bagyo. Pero hindi lamang yan Pilipinas, maging ang buong mundo. Sa katunayan nga, mayroon silang tinatawag na hurricane na mas matindi pa kung minsan yan sa hagupit ng mga bagyo na ating nararanasan dito sa Pilipinas. At kapag nakita natin yung matinding epekto, kapag nakita natin yung napakalaking kapinsalaan nito na nagagawa sa ating kapaligiran, lalo na sa buhay ng tao, hindi maaari na hindi tayo matakot. Kung minsan, mayroon na tayong kaisipan na kung mayroon mang lugar na walang bagyo, lilipat na ako doon. Pero hindi nyo ba napapansin? Of course, mayroon ng ibang mga exemptions. Kagaya ho ng naranasan sa Leyte, nang pumasok yung bagyong Hainan. So, we will exclude that from the normal na bagyo. Ang tinutukoy ko ho, ang bagyo kahit na malakas ho yan, mayroon pa rin diyang natitira. Hindi ho naman lahat ay nasisira pagka dinaanan ng bagyo. That's why in this message, I want us to shift our mind. I want us to shift our focus not on the ruins, not on the destruction of storms. Kung noon ay nakafocus tayo sa nawala, sa nasira ng bagyo, ngayon, mag-focus tayo sa natira at doon sa hindi naapektuhan ng bagyo. Kung minsan kasi andoon yung focus natin doon sa lawak ng nasira. Hindi ho tayo nakatingin doon, may bahay na natira, nawala doon ang ating focus. At pagka natingnan na ho natin yung bagay na mga natira, think of this farther. Bakit na natili ang bahay na yon? Why did that structure remain standing? Why were they not affected by storm? Why others make it while others break in the presence of the storm? Why others float? Why others sank? Mayroon naman ho talagang tuwing bagyo, makikita mo, may mga object dyan na they just go with the storm. Hindi ho sila para bang lumulubog. And why others after the storm, they start to soar up once again, while others remain knocked down. So yun ang gusto ko na titingnan natin. So, i-apply natin yan sa iba pa nating mga sitwasyon na nararanasan sa normal na pamumuhay other than storm. Hindi ka ba mag-iisip na kung kayo sabay na nag-aral, alam mo na mas matalino ka sa kanya, but just after 20 years na kayo ay nag-graduate, bakit mas maganda pa ang antas ng pamumuhay ng classmate mo na may bagsak kaysa sa'yo na mas mataas ang grade? Ngayon ay nasa ikalimang buwan na ho tayo, starting March 15 ng lockdown. At hindi po natin ito maikaila na dahil sa epekto ng COVID-19, pahirap ng pahirap ang nararanasan ng lahat. At lalo pa ho tayong nahirapan kasi hindi lamang COVID-19 ang tumatama sa ating kapaligiran. Nandyan pa yung mga balita ng lindol. Salamat dito sa ating lugar, mismo sa Naik, walang ganong klase tayong naranasan. Pero ano kaya ang mararanasan mo kung nag-iingat ka na nga sa COVID, pero kailangan mong lumabas kasi ang bahay mo nilindol? Sa atin din ng kapaligiran, hindi natin pwedeng hindi mapakinggan yung mga balita patungkol sa salot. Kung maalala ho ninyo, ang India, yung Africa, sinalot po ito ng mga insekto. Meron din tayong tinatawag na bushfire. Imagine mo yun, nag-aakala ka na safe ka doon sa bahay mo, pero mamalayan mo na lang. Masusunog pala yan dahil sa bushfire. At ito just for these past weeks, nagulantang ang buong mundo ng mga matitinding pagsabog. I-imagine po ninyo yan, halos almost 1/2
ng isang city dahil sa hindi naman sinasadya, halos ma-wipe out. At laganap rin yung balita, eroplano, bumabagsak, na aksidente. So ang lahat ng ito ay hindi humaari na hindi makayanig sa atin kahit na tayo pa ay mga mananampalataya. Pero ito ang gusto ko na makita natin bilang mga mananampalataya ka. Bagamat tayo na mga mananampalataya ay hindi exempted dito sa tinatawag na bagyo ng buhay, pero hindi yun ibig sabihin na dapat ay umiral sa iyo yung takot at pangamba. At para hindi tayo matakot at mangamba sa mga tinatawag natin na mga dumadaang bagyo sa ating buhay, then we need this lesson right now. Papamagatan nating new thinking about storms in life. Storms in forms of trials that God allowed were never intended to weaken or to destroy you. Ulitin ko yun Storms in forms of trials that God allows were never intended to weaken or to destroy us. But why do God allow storm in our life? Okay, gusto mo ng wastong sagot? Makinig kang mabuti. At huwag kang umalis hanggat hindi tayo tapos. Okay ba? Amen. Why do God allow storm? What are its purposes? Magbibigay ako sa inyo ng 3. Punta tayo sa number 1. To awaken us. Pag sinabi ko na sometimes God uses storms to awaken us, storms are wake-up call from God. Ano ang ibig sabihin ng wake-up call? Pag sinabi ko na yan ay wake-up call, yan ay signal na ang ibig sabihin, magsishift ka mula sa sleeping mode papunta sa alert mode. Kayo ay mayroon kayong mga cellphone at mayroon yung mga wake-up call. Nakakalungkot nga lang, nauso kasi yung tinatawag na snooze ngayon Kaya instead na nag-ring na yung phone kasi tinime mo, i-snooze mo lang para sa'yo, yun ay time para ituloy ang tulog. Pero hindi yun talaga ang normal na purpose kung bakit mayroong wake-up call na tinatawag. It is for us, it is a signal for us to shift from sleeping mode to alert mode. So titingnan natin, ano ang ilang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay natutulog. How can we say that a Christian is sleeping? Mahalaga natin nung titingnan ito at tingnan natin, baka isa tayo dito. Baka sa mga katabi mo, mayroon dyan. We can say that a Christian is sleeping. He does nothing for the glory of God. Na ang ibig sabihin niyan, his life as a Christian becomes unproductive. Walang nabibless sa kanya, baliwala sa kanya yung sinasabi ng Panginoon na, go into the world. Ang ipag-pray ang iba, ang mag-share para sa iba, ang ipanalangin ng iba, baliwala na yun sa kanya. Then we could say that that Christian is already sleeping. He does nothing for the glory of God. At ang pangalawa na pwede nating titingnan na upang masabi natin ng isang Christian ay nasa sleeping mode, he becomes disobedient. At ito ang isa sa pinakamatindi dyan. When he commits sin, it no longer bother him. Parang okay na lamang yan sa kanya. Wala nang epekto sa kanya kung siya man ay nakakagawa ng pagkakamali, baliwala na sa kanya kung nasasaktan man ang iba doon sa kanyang ginagawa. Kung ang mga yan ay makikita natin sa atin pong mga buhay, then it's time for us to awaken now. Ang magandang tanong ay ito how God awakens us. Binubuhusan ba tayo ng tubig? Naalala ko yung kwento ng classmate ko ng high school. May usapan kasi sila madalas na magja-jogging. Ang problema, yung isa, ang hirap gisingin. Kaya kung minsan nagugulo na ang kapitbahay sa kanyang kasisigaw. So nag-devise sila ng isang plan kung paano siya magising. Sabi niya, Brad, tatalian ko yung paa ko, yung dulo ng tali ilalawit ko sa bintana namin,
At pagka nandyan ka na, hilahin mo yan. Oh, take note. Nang ginawa nila yon, nagising na siya. So, how does God awakens us? Number 1, Word of God. Ang problema ho dyan, paano tayo magigising kung tayo ay kailangang i-correct kung hindi naman tayo nagbabasa? Hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. How can God awaken us? Ito pa ho, it's through the Holy Spirit. Ang problema naman ho, kung ang isang Kristiyano ay masyadong concerned sa mga bagay na nasasanlibutan, ang Holy Spirit ay hindi niya gaanong mapapakinggan. Kaya kadalasan, ano ang ginagamit ng Diyos para tayo ay magising? Ito ho, circumstances. Ulitin ko yun circumstances. And these circumstances are in the form of, number 1, failure. Ano pa ho? This could be in a form of problems. Or these are various hardship that we experience in life. In short, this could be termed as storms. It is my prayer, brethren, na kung mayroon man hong natutulog ng mga Kristiyano ngayon, ay magising na. Kung tayo lang po talaga ay maging mapagmasid sa nagaganap sa atin hong kapaligiran, we know that there is a wake-up call from God. And it is my prayers, lalo na sa atin, na mga kabahagi ng Holy Trinity Bible Church. Kung sakali man na dumating ang ating Diyos ngayon, it's one of us is waking up. It's one of us is waiting for His final return. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo ito para hindi nyo naman po misunderstand itong sinasabi ko. Hindi naman po talaga kailangan ni Lord na magpadala ng mga bagyo para gisingin ka. Baka ma-misunderstand din nyo ako sa aking sinasabi. Hindi kailangan gawin ni Lord yan. Ang problema ito ho. May mga Kristiyano ho na kung matulog ay tulog mantika. Ano ang ibig sabihin ko dito? May mga Kristiyano na kung matulog ay tulog mantika, napakahirap gisingin. Parang wala siyang pakialam sa mga nangyayari. At ito pa ho, may mga Kristiyano kung minsan, 1 oras na gising, gusto ulit matulog. Gising na, pero gusto pa rin matulog. So ang point ko dito sa atin pong sinasabi, bagamat hindi kailangan ni Lord na magpadala ng mga bagyo, in reality, the Word of God could be enough. In reality, the Holy Spirit of God could be enough. Ang problema ho, sobrang matulog kung minsan ang mga Kristiyano. Salamat. Wala yan dito. Amen. Now, let's look at this situation in the case of Jonah. Jonah chapter 1, starting verse 1 hanggang verse 6. Sa verse 1 ho niyan, alam natin na may sinabi ang Diyos kay Jonah, "Go, arise to the place of Nineveh." At alam naman ho natin, sumunod siya. Kaya lamang sumunod siya, pero baliktad doon sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Instead of going to Nineveh, pumunta siya sa ibang lugar na ayon sa mga Bible scholars, 5 times na mas malayo kaysa doon sa lugar na pinagsasabihan sa kanya na puntahan niya. So pansinin ho ninyo yun, if you are disobedient to your faith, you are making your life difficult and uneasy. In the first place, sabi ho dyan, akala ho niya makaka-avoid siya sa presence of God. But no, saang lugar man o saang dako man dito sa mundo, hindi tayo makakaligtas sa presence ng God. Punta tayo ngayon dyan sa verse 4. Dahil siya ay sumuway, ito ngayon ang nangyari. Verse 4. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken.
Mayroon pang matindi ho dyan na ginawa si Jonah kung bakit nadamay ang iba dyan. Ituloy natin. 5. Sa last part niyan, but Jonah had gone down to the lowest part of the ship, had laid down, and was fast asleep. Tingnan niyo yun, Nagkakagulo na ang kanyang mga kasamahan. Pag binasa nyo nga yan doon sa taas, nagpipray na sila. Nagsisika po sila na sila hindi mapahamak. Pero nandito yung isang lingkod ng Diyos, walang pakialam, nandoon sa ilalim na tutulog. At pag tinignan natin ang kwento na yan, ang ginamit ng Diyos para magising siya, isa pang hindi mananampalataya. The captain of the ship. So the captain came to him. Pag tiningnan mo natin, visualize natin ang mabuti ang kwento na yan. Sa gulo, sino ang dapat na nagsasabi kung ano ang dapat na gawin? Yung mananampalataya. Siya ang dapat na nagsasabi kung ano ang dapat na gawin ng mga tao na nasa kaguluhan, lalo na kung iyon ay hindi kumikilala sa Diyos. Pero dito, baliktad ang nangyari. He was fast asleep. And that's the reason kung bakit kailangang magpadala ng Diyos ng isang malakas na unos just to wake up Jonah. Kaya hindi kaagad na solusyonan ang kanilang problema kasi mayroon diyang isang Kristiyano na ang tinutukoy ko si Jonah na tulog. Hindi ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang minister. Alam niyo ba sa atin ng mga tahanan, kung ikaw ay Kristiyano, tapos ay natutulog o tutulog-tulog tayo, we're not praying for our family. That could be the reason why they are perishing. Maaaring sa atin ng taanan, we are not leading Bible studies. Oh Lord, forgive your church, forgive your people. Kung hindi mo namin ito, Lord, nagagawa, have mercy upon us. That might be the reason kung bakit meron na tayong mga disobedient na anak. Because inside the ship, inside our own household, the one that God ordained to lead the family in spiritual matters is not standing to that call. Dear brethren, may this be a wake-up call. Tingnan mo kung anong nangyayari sa anak mo. Tingnan mo ngayon kung anong nangyayari sa finances ninyo. Tapos nandyan ka, isang Kristiyano, wala kang ginagawa. But brethren, this is now the time for us as a church to wake up from being asleep. Kung hindi ho tayo magigising, ewan ko lang kung ano po ang maaaring mangyari. Kung ang Kristiyano ay hindi ho tatayo. Kung ang isang Kristiyano na may dala ng mabuting balita, who will help those people who are perishing. Sa kwento, makikita ho natin, kailan naranasan ng mga kasamahan ni Jonah sa barko na yan, ang safe voyage. Nung tumayo siya, nang siya ay manalangin. Doon lamang ho kumalma. With Jonah, accepted that what's happening to them is his fault. Dear brethren, it's now time for us to wake up from being asleep. More problems are coming upon your family. Mula pagkabata, ang atin ng mga anak, pinalaki na ho natin sa church. Pero nakakalungkot na naging magulo pa rin ang kanilang mga buhay. Hindi pa rin ho naging maayos ang family na kanilang na-raise up. At nagbubulag-bulagan lamang tayo sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Dear brethren, this is now the time for us as Christians to be awakened. Huwag na tayong mag-antay. That storm upon storm upon storm will keep on pushing us more down. Huwag mo tayong pumayag ng ganon. Sa unang signal pa lamang na may parating na bagyo, let's wake up. Let's wake up.
Baka may natutulog dyan na katabi nyo, pakigising. That's number 1. To awaken us. Punta tayo sa pangalawa. Why do God allow storm? To reveal the real condition of our faith. Sabi ko sa inyo kanina, storms in forms of trials were never intended to destroy us. And when He allows it sometimes, it is because we could not identify the real condition of our faith. Sa tingin nyo kasi ng ilan, hindi naman nila nakakalimutan mag-pray pagka kumain. Sa tingin nila na paminsan-minsan nakaka-attend naman sila ng church. Sa tingin naman nila, dahil minsan pumupunta naman sila sa mga fellowship group, okay na sila. Until such time, problems come. Ito yung kuminsan ang malaki na effect sa Kristiyano, lalo na kung tayo ay galing sa previous religion. Ang tinutukoy ko yung maka-church lang, okay na. Makausap ang pastor tuwing ikakasal, tuwing baptism, para sa kanila, okay na. And they think their faith is okay. Until na yung kanilang anak na dinedicate ay nagloko. Until na yung kanilang pagpapakasal ay nagkaroon ng kaguluhan. Dear brethren, ito ang gusto ko nating makita. Sometimes, it is the storms that God allows us to experience that shows us if we are already strong spiritually or we are still weak or no faith at all. Bakit nga ho ba ang daling bumigay at ang daling mayanig pag dinaanan ng bagyo ang ating buhay? Naalala niyo yung sinabi ng ating senior pastor doon sa Matthew chapter 7, pero doon tayo magsisimula sa 26. Okay. But everyone who hears this saying of mine and does not do them, they hear, ang ganda ho ng pagpapaliwanag, but they does not do them, will be like to a foolish man who built his house on the sand. Tigil ho muna tayo doon. Built. Sa ibang translation nun yan, he established, he placed his house on the sand. Ito, assignment. Ituloy nyo ng basa yan at makita nyo ang explanation yan. Yung house na binabanggit ho dyan, pwede ho natin yang ihalin tulad sa atin mismong buhay. It could be your life. It could be your future. It could be your plans. And then may binanggit dyan, yung house daw na itinayo ng builder na yan, tinayo niya sa sand. Sand is a foundation, but it is not a good foundation. Dahil pag sinabi ko kasi natin na foundation, you know yung foundation that determines if we are already secured. Yung bang, kung yun ang magdedetermina kung yung itatayo mo dyan ay magiging matatag. Foundation ang magdedetermine ho yan. Pero hindi naman po ibig sabihin na dahil tama ho yung foundation mo, ay magandang bahay din ang maitatayo mo doon. Pero yung number 1 na dapat na dinidetermine ng isang nagbibuild, be sure ng itatayo mong bahay ay nakatayo sa matibay na pundasyon. Ang tawag dyan ay bato. At biblically speaking, ang binabanggit na bato sa Bible, si Jesus. So, ito ngayon yung bahay mo. Or this could be your future. Ngayon, ipapatong ko ito doon sa foundation na sand. Mahinang foundation. Okay. Hindi ko ito yayanigin. Ang yayanigin ko ay ito. Bakit ito yung manig? Hindi naman ito ang niyayanig ko. Hindi naman ito ang niyayanig ko. Kasi nakapatong siya doon sa isang mahinang pundasyon. And do you not know that anything in this world offers to you na pwede mong pag-ukulan ng pansin is not a firm foundation?
Yun ho yung dahilan kung bakit dahil sobrang buhos mo ng attention mo doon sa boyfriend mo o sa girlfriend mo, nang iwan ka, yanig na yanig ka. Kasi binuhos mo doon ang tudo eh. Yun ang mangyayari sa atin ng buhay pagka ang ating buhay ay inilagay ho natin sa maling pundasyon. Konting yanig lang, yanig na yung nakalagay ho doon. And the rain descended, and the floods came, and the wind blew, and beat on that house, and fell. And great, tingnan nyo yun, great was its fall. Brethren, kung ikaw ay isang Kristiyano, nakatayo ka na sa isang matibay na pundasyon. Don't step out of that foundation. Ang iba ho, sobrang focus sa pag-aaral. Akala ho niya, dahil hindi siya makapag-aral, hindi na rin magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Pansinin ho ninyo, ano? Ngayon ho, ang dami hong hindi makapag-aral. Ngayon, kung doon mo isinasalalay ang buhay mo sa isang magandang edukasyon, yanig ka ngayon. What will your life be? Kung yun ang batayan ho natin, hindi na ako makapag-aral. Hindi na rin ako makakahanap ng trabaho. Kasi mali ho yung foundation ho natin eh. That every time that we build not on a firm foundation, lalo na pagka maling pundasyon isang bagay ang tiyak ho dyan, hindi ho yan tatagal sa ligligan. Babagsak at babagsak yan. But here's the good news. Kung ang buhay mo ay ialay mo, ipagkatiwala mo sa Diyos, prinsipyo, purpose, plano ng Diyos ang gagawin mo, ang buhay mo ay secured. Hindi lang sa sanlibutan na ito, kundi secured dyan, lalo na sa langit na ating pupuntahan. You will be secured there. Lahat ho ng naroon, hindi na ho mayayanig. Why? Everyone who put their faith in Jesus Christ will be there. And Jesus Christ is a strong foundation. Kaya kung ang buhay mo ay inilagak mo sa Diyos, siya ang ginawa mong pundasyon para sa plano mo, para sa pangarap mo. Nabuhay ka, ang buhay mo ay iginugol mo para maparangalan, mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, ang buhay na yan ay hindi masasayang. Hindi papayag ang Diyos na yung mga tao na naglagak ng kanyang buhay sa Kanya ay mawawasak ng mga bagyo na ipinahintulot niya na maranasan natin dito sa sanlibutan na ito. And if you will just decide now to make Jesus Christ as Lord and Savior of your life, kung mula sa isang hindi matibay na pundasyon, right now, you will make that decision to put your trust in Christ, to give your life to Christ, to make Christ to be the center of your life, of your purpose, of your decisions, then I assure you, mula sa isang lugmok na pamumuhay, hahanguin ka dyan ng Diyos. Dadalhin ka niya doon sa isang sitwasyon na ang pananampalataya mo ay kanyang patatagin at sa pagpapatatag na gagawin ng Diyos sa pananampalataya mo, iyon ang magiging panlaban mo laban sa mga bagyo ng buhay na maaari nating maranasan. But you have to make a decision right now. All that I could help you is to lead you in a simple prayer. Sundan mo ang maikling panalangin na ito. Give your life to Christ now. Remove your confidence in your job. Wala akong secure job sa ngayon. Money. Hindi mo lubusang mapapakinabangan ang pera mo sa ngayon. So put your life now in the hands of a loving God. Sundan mo ang maikling panalangin na ito. Father, thank you so much that through Jesus Christ, fear in my heart, Lord, could be removed. And most of all, my dear Father, yung salvation of my soul na gusto kong maranasan as I put my trust in Jesus. I know whatever might happen to me,
in this world, I could face Him in the heavens. Father, your Son, Jesus, I accept Him as Lord and as Savior of my life. Lord, I don't want to live alone. I want to live with you. I want to live for you. And most of all, I want to give glory to you. Help me. This is the desire of my heart. In Jesus' name. Amen. Sa ating pagpapatuloy to reveal the real condition of our faith, upang hindi tayo mayanig ng bagyo, what we need is the Word of God. Faith cometh by hearing. For us to experience the power of His Word, in order for our faith to be strengthened, we need God's Word. At ano ang dapat na ginagawa sa salita ng Diyos? Bibilhin, pagkatapos ay itago? Hindi. Ano ang sabi ng ating senior pastor noon? Sana naman memorize na natin, ha? Read, believe, declare, and act or apply what you have known. Read, believe, declare, and act. Para ho ang atin pong pananampalataya ay tumatag, we need God's Word. Bilang isa ho sa mga pastor ng HTBC, let me give this warning to you, dear brethren, especially now that we are in a crisis. Never place your confidence in anything that the world offers. All of those are weak foundation. They could be easily broken. They could be easily shaken. Ito ho, kung mapapansin ninyo, pag inilagay ho natin ang atin pong future sa ginagawa ng gobyerno, salamat ho, may mga gobyerno naman ho, karamihan naman ho talaga ng gobyerno, halos lahat naman talaga ng gobyerno, nagsisikap na mapangalagaan ang atin hong mga mamamayan. Kaso lang, alam ho natin, their efforts are not enough. Kung mapapansin ninyo, may ilang bansa na nag-aakalang nasugpo na nila ho yung COVID virus. Pero ngayon, ilang bansa na nagbukas na ng kanilahong ekonomiya na ngayon, muli bumabalik sa tinatawag na lockdown. Sa ngayon, hindi na rin natin maasahan yung tinatawag. Kung noon ay parang secured ka sa job mo, ngayon wala na hong job security, wala na hong job na secured sa ngayon. Wala hong lahat ang ngayon. Alam niyo kung saan lamang mayroon ng secured na job? Kung si Lord ang boss mo, saka ka lang magkaroon ng job security. Pag si Lord ang boss mo, saka ka lang magkaroon ng job security. Bakit? I will never leave you nor forsake you. Saan kumpanya ka pwede hong, imagine mo pag ikaw sa kumpanya, may sakit ka, limitado ang benefits. Pag si Lord ang boss mo, may sakit ka, doon nga bumubuhos ang benefit Hindi nyo nakita ho yun? At si Lord lamang ho, ang hindi naubusan ng purpose, kasi ano ang sabi niya, make disciples. Hanggat hindi siya dumarating, ikaw, ako, tayo na narito, may mission. Sana ho, pagharap natin kay Lord, Lord, mission accomplished. Sana ho, ganun ang atin hong maging masabi kay Lord, Lord, salamat sa biyaya ho ninyo. Kung sa sarili ko, hindi ko yun magagawa. Pero dahil tinulungan mo ako, nandito ako ngayon, nakaharap sa iyo, nagawa ko yung pinagagawa mo. Salamat sa tulong mo. To God be the glory. Financial stability. Meron pa bang tinatawag ngayon na financial o material stability? Kung mapapansin ninyo, isa sa pinakamayaman sa atin hong bansa, in-interview minsan. At ito ang sabi ho niya, ngayon niya nakita na walang halaga talaga ang pera. May pera, hindi mo magamit. Kung ano yung mabibili ng isang simpleng mamamayan, yun na rin lang ang kanyang mabibili. Ito, mayroon nga akong kausap na kakilala ko contractor ho ito. May high-end na sasakyan. Jewelries. Meron siya. Damit na signature, mayroon siya. Alam mo, nung magkita ho kami, hindi na daw niya mapapakinabangan yung kanyang mga jewelry. Wala na.
Yung kanyang mga suot na dati ay signature? Magsusuot ka ng signature doon sa loob ng bahay mo? Wala na. Yung kanyang magandang sasakyan, hindi na niya may travel kasi naka-lockdown. So nandoon lang. So yung pandemic na to, kung tayo lang talaga ay i-open natin ang ating mind sa truth, this tells us that everything that this world offers, time will come. Hindi mo na ma-appreciate na may value pala yan. The only thing that you will value throughout eternity is what Christ did on the cross of Calvary. At pag yun ang tinanggap mo, Lord, salamat dahil mahal mo ako, nandito ako ngayon, kaharap mo. That's the only thing who has an eternal value. Kung paano ka mag-respond doon sa pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Don't wait, brethren. Don't wait for another day. Now, do it now. Do it now. Kung ang atin din pong security ay inilalagay natin sa tao na, okay, mahal naman ako ng tao na to, kita ko na kung paano siya nagsikap para sa akin. But still, it's not a strong foundation. Bakit? Paano pag nawala yan? So everything in this world, anything that you could see, all of those are shaky foundation. And there is only one foundation that will remain forever. He's so strong that not the greatest storm could move him. Ano ang sabi niya? The gates of hell will not prevail against him. Lahat na ho ng puwersa ng kaaway, aatake man ho ito doon sa ating Diyos. Kay Jesus. Hindi ho siya mananaig laban kay Jesus. So kung mayroon man ho tayong narapat na gawing boss, kung mayroon man ho tayong dapat na pagtiwalaan ng ating buhay, ng ating future, walang iba, kundi ang anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. At kung mag-respond ka ngayon sa kanyang panawagan, siya na ho ang lumalapit sa iyo. Hindi na siya nag-antay na tumawag ka pa sa kanya. Siya na mismo ang gumawa ng paraan para makalapit sa iyo. All that He wants from you is to respond to His love. Don't wait for tomorrow. You who listens. Why do God allow storm? To awaken us. To reveal the real condition of our faith. At ito yung pangatlo. Ito yung pinakamaganda sa lahat. To reveal Himself more to us. And this is exactly what Jesus did when He was with His disciples in the boat in times of storm. Mark chapter 4, verse 37 to 41. Sabi ni Jesus, dulan kayo, punta tayo doon sa kabilang ibayo. And they do it. Nandoon sila sa bangka na nandoon din si Jesus. Yan ho yung scenario. So the 12 plus Jesus is in one boat. Yan ang scenario dyan, starting verse 35. Then sa verse 37, ito ang naranasan ng bangka na naroon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Si Jesus plus yung mga kumikilala sa kanya ay nandoon at habang sila ay naroon, dumating yung bagyo. What's ironic here? Pwede naman ho na bago dumating ang bagyo ay nakarating muna sila doon sa kabilang ibayo. Pero bakit along the way? Bakit along the way naranasan ho yung bagyo? Alam ba ni Jesus na sa panahon na yan ay mayroong darating na unos? Yes, as God, I know. Pero bakit doon niya mismo tinaon ang kanilang paglalayag? There is a lesson that God wants us to understand here. Sabi sa verse 37, dumating ang malakas na unos, hinampas ng malaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig.
Pero mayroon hong isang character dyan na siya lang yung naiiba ang reaction sa storm. Tulog. Bakit? Sabi ni Pastor, kayang lumakad sa alon. Kayo naman. Okay. Si Jesus naman, verse 38, si Jesus naman nakahiling sa unan, sa mayulihan ng bangka at natutulog, ginising siya ng mga alagad. Kung parang titingnan mo yung sitwasyon, si Jesus ay walang pake. Parang ganun. Pero parang ganun lang yun. Alam niyo ba na si Jesus kahit na physically siya ay natutulog, by His power, kaya pa rin kontrolin yun? He is God at the same time. God-man. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa mayulihan ng bangka at natutulog, ginising siya ng mga alagad. Ang sabi nila, Guro, di ba ninyo alintana, lumulubog tayo? Ito yung senaryo, yung bangka na naroon sila, pinapasok na ng tubig. Si Jesus natutulog. Ngayon, kung ikaw ay nasa bangka na yon, what will you do? And you are experienced fisherman. There could be a tendency, alis. Marunong naman akong lumangoy eh. And I am sure, dahil mga fisherman yan, that's not the first time na nakaranas sila ng ganon. Description ho dito ng Bible, pumapasok na ho yung tubig. So in short, parang yung kanilang bangka ay lulubog na kasi pumapasok eh. So normally speaking, pag ang tubig ho ay pumapasok na sa bangka, yung normal, lalo na kung ikaw ay mangingisda, you have to jump. Aalis ka. But there's one thing that the disciples never did. Dahil walang instruction kay Jesus to get out, they remained there with Jesus. Ang bangka mo, sa pamamahay mo, ang example dito. Dahil ba mayroong kaguluhan sa pagsasama ninyo na mag-asawa sa ngayon, sapat na ho ba yung dahilan para iwan mo siya? No. Kung sinabi sa iyo ni Lord nung nagpe-pray ka pa, nang single ka pa kung sino ang mapapangasawa mo, then God says to you, marry that one. At nagkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo na, yes, this is it. No matter what happens, trust Jesus. Don't abandon the ship. Never abandon the ship. Tuloy natin yung kwento. Verse 39. Those who did not abandon the ship, they are the people who experience the power of God, the power of Jesus. Ano ang sabi ni Jesus? Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. All that you need to do, kung along the way ng pagsasama ninyo bilang mag-asawa ay nagkaroon ng kaguluhan, all that you need to do now is to call on the one who says to you, siya ang papakasalan mo. At pag tumawag ka sa kanya, Lord, this is what's happening unto us right now. But I will not leave this man. I will not leave this woman. Alam niyo, pagka ginawa ho natin yon, that's the time na mararanasan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Doon magsisimula na ang akala mo na ang Diyos ay walang ginagawa. Doon siya babangon at sasabihin sa iyo, tahimik. Pumayapa ka. Yung nanggugulo na alon, yung nanggugulo na bagyo, patatahimikin niya ng Diyos ang reason na natili ka sa Kanya. Mari ang iba sa inyo sa ngayon, ang tagal na hong may sakit. Hindi ka pa rin gumagaling. Stay with Jesus. Keep on believing on Him. Verse 40. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Faith and fear will never go hand in hand. It will never. If there is faith, one thing for sure, fear is out. Pero kung nandito yung fear, for sure, faith is out. Yun ang sinasabi dito ni Lord na, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?
Verse 41. Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging hangin at dagat. So dyan sa ating binasang kwento, nakita natin dyan na in times of storm, never jump out of the boat where Jesus is there. In short, never mistrust Jesus in times of storm. Remain there. Dahil pag nandoon na siya, doon niya i-reveal kung ano ang magagawa niya sa buhay mo. Pansinin niyo yung senaryo, ano? It was during that time when the disciples remained in the boat that they have understood na yun palang kasama nila ay hindi lang isang ordinaryong tao na kagaya nila. Ang kasama pala nila sa boat ay isang Diyos na makapangyarihan na kayang magpatigil ng unos. Kung sila ay nag-jump doon sa boat, hindi nila naranasan yon. At dahil sila ay nanatili doon sa boat, ano ang nangyari ho? Their faith was made strong. So know whom you are within the storm, and your faith will be strong. Tandaan ho natin ito, ano? Know whom you are with in the time of storm, and your faith will be made strong. Dahil hindi ho sila umalis doon sa bangka. Kaya doon nila naranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Tandaan ho natin ito, ano? Hanggat tayo ay nanatili doon sa boat na nandoon si Jesus, hindi maaari na hindi mo mararanasan yung miracles na magagawa ni Jesus. Kung sila ay nag-jump doon sa boat dahil iyon ay nandoon sa storm, hindi nila naranasan yung miracles ng Diyos. Minsan ho ay may nagtanong sa akin kung bakit nung dumadanas ng pag-atake ng kaaway, ang HTBC, ay hindi ko kami umalis. Bakit nga daw hindi ako umalis? Kami, as a family. Nung inaatake ang ating church, ang sabi ko 2 taon ho namin yung pinag-pray. Kasi meron ho kaming dating church, ang problema, malayo. So yung gusto ho namin gawin para kay Lord, hindi na ho namin gaanong nagagawa. So almost 2 years namin hong pinag-pray yan. At nung makita ho namin ang HTBC, sabi ng Diyos sa amin, go there, be a part of the church. Hindi ho yun audible voice, but I know in my heart, may peace kami nung ginawa namin yun, ang desisyon na yun. Alam ba ni Lord ang mangyayari some years nung gumawa kami ng decision? Yes. But God still says to us, go there. At yun ang tinayuan ko. Alam ng Diyos na mangyayari ho yun. Pero sinabi ni Lord, doon ka, stay there. Be a part of the church. So that's the reason why we stay. Hindi ko lang mabanggit sa inyo yung mga. Kasi po, every time that you will stand in faith, hindi ko lang mabanggit sa inyo lahat kung ano ang mga naranasan ho namin. O ipinaranas ng Diyos sa amin mula nang ginawa namin yun. Isang example na pwede kong masabi sa inyo, there was a time, ako may sakit, andun sa Maynila. 2 kong anak may sakit na sa bahay. Si Mrs. Nag-isa, wala siyang sakit. We have to call a brethren para magstay sa bahay na magbantay doon sa 2 naming anak. I'll no longer, hindi ko na sasabihin kung sino yung mga tao na yun. But there were 2 from this church na nagbantay sa 2 naming anak. Samantalang ang asawa ko naman, pabalik-balik. At yung masakit, dengue. 2 kong anak.
Anak mo may dengue, pero kailangan mong magdesisyon. Saan ang pipiliin mo? O operahan yung asawa mo? Pero hindi kami pinabayaan ng Diyos. That was before na mangyari yung kaguluhan. Naisip ko, sa mga ipinaranas ng Diyos sa amin nung hindi pa nangyayari yung tinatawag na kaguluhan. Ang mga ginamit ng Diyos para kami ay mapatatag hanggang sa makaahon. Ang ginamit ng Diyos ay yung mga taga-XTBC. Ngayon ba kami halis? The person. Does it mean na dahil may nangyayaring kaguluhan sa inyo? Sa tingin nyo, is it the time for you to live? Is it the time for you to bahala ka na sa anak mo? Ang anak mo, pababayaan mo na kasi ganon siya? No. Stand in faith. Stand in faith. I said, stand in faith. Berthan, kailan ho ba nakilala si Lord na provider ni Abraham? Di ho ba nang nandoon siya sa mountain na walang makita ho na sacrifice and God provided for the sacrifice? There's a lack in the mountain. That's why God revealed Himself to him, that He is the God that provides. Kailan nalaman ng mga Israelita na yung kanila palang Diyos na sinasamba ay healer? Di ho ba nung time na karamihan sa kanila ay kinagat ng mga ahas in the wilderness? And that was the time that they understand that the God who called them is the God who healed them from whatever diseases that they have. Ito po, kailan naranasan ni Gideon yung tinatawag na perfect peace? It was during the time when God talked to him. Pero hindi yung isang simple na sitwasyon ang kanilang nararanasan nung kinausap siya ng Diyos. It was the time na sila ay nagtatago. There is much fear, there is much trouble around. But when God talked to him and tell them to do something, nawala ho sa kanya yung pag-agam-agam, yung takot, yung kalituhan. Instead, the perfect peace of God was with him. He know. He just don't know when matatapos din ito. So you see, maging sa Old Testament, makikita ho natin that God revealed Himself more to us, especially when there is a difficulty. If you will go to God, Ephesians 3:20. Ephesians 3:20. God is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think. Yun ang pangako ng Diyos sa mga mananatiling nagpapakatatag ng pananampalataya. Yan yun ang sabi ng Diyos doon sa mga tao na ang tiwala ay nanatili sa Kanya. He will do more than what we are expecting. Punta ka sa tao, limitado. Why not go to God na nagsasabi, exceedingly, abundantly, ang kaya niyang gawin para sa atin. It's foolishness to come to man who has unlimited resources when there is a God who offers His unlimited resources. Brethren, lahat ng kailangan natin para tumatag ang pananampalataya, pinagkaloob na ng Diyos sa atin. As His divine power has given to us all things that pertains to life and godliness. At ngayong nasa crisis tayo, kung wala ang faith mo na yan sa Diyos, I assure you, this crisis will shake you more until you will be crushed down.
Pero dahil ikaw ay isang Kristiyano, huwag kang pumayag na maranasan mo yan. Be reminded of what the Word of God says about us. Our Lord is greater than he that is in the world. Our God is greater than coronavirus. His promise is to never leave you nor forsake you. At ang pangako na yan, hindi lamang yan habang tayo ay nasa storm. Dahil in reality ho, mula nang makonsib ka sa sinapupunan ng ating magulang, God has already been guiding and protecting you. Kung pananaligan ho natin yung mga pangako ng Diyos na yan sa atin ng mga buhay, your faith will be strengthened. That it is your strengthened faith na nakikita ng Diyos ang magpapakilos sa kamay ng Diyos para anumang kaguluhan na nagaganap sa ating kapaligiran, we will be able to make it through the help of God. Your brethren, ang tagal na ho nating nagtiwala sa bagay, sa tao na limitado. Why not offer your life now to God? At this time, as God awakens us through this pandemic, as God awakens us through His Word, and as God awakens us through the power of the Holy Spirit, let's respond to the sweet voice of our loving God. Let's pray. Thank you, Father. Lord, sa mga nababasa ho namin, sa mga naririnig ho namin, without the application of your word, tiyak panghinaan kami ng loob. Father, right now, there's only one thing that remains na pwede ho naming panghawakan. And that is the promises of your word. Your word says that we need Christ for us to be saved. Your word says that we need faith for us to get the attention of God. And your word says, Lord, that we could be healed by the stripes of Jesus. Your word says, Father, that pandemic will just pass through if we apply the blood of Jesus upon our lives. Father, these things that are written in your word, we all believe this. Panginoon, salamat at nariyan ka. May bagyo man o wala, nanatili ho kayong tapat sa amin pong mga buhay. Kailanman hindi nawalay kami sa iyong paningin. Thy word says that we have been inscribed in the palm of your hand. Salamat po, Lord God Almighty, for that divine protection. Thank you, Lord, for your Spirit that dwells in our heart and leads us unto truth. Salamat, Lord God Almighty, sa lahat ng kanya pong mga pagtuturo sa amin. And Father, I pray sa mga kapatid ko, Lord, na kabahagi ng gawain sa ngayon, whatever trouble, whatever crisis, whatever storm, Lord, that they are experiencing in their life, may they experience, my dear Father, your sweet touch upon them. Show your power upon them, Lord. Embrace them, Lord God Almighty. And as you embrace them, my dear Father, may this be a starting point of their life. That from now on, Lord God Almighty, with the help of the Spirit of God, they will do to be faithful to you as they cling on unto you, my dear Father. Thank you sa goodness ninyo, Lord, sa bawat isa sa amin. Bless each one of us. In Jesus' name, amen. Hindi pa tayo tapos.
Kung kayo po ay na-bless ng message na ito o ng mga previous messages po natin, then give God the glory now. This will just take maybe 2 to 3 minutes. Inform us if the messages that you have heard has blessed you, it ministered to your situation, it could encourage us. Kung magsasend kayo ng message, so bago nyo i-off yung inyong mga cellphone or ano man ang ginagamit ninyo, inform us how the message bless you. It encourages us and other people as well. Let's pray once again. Father, thank you for your goodness namin pong naranasan. Dalangin ko po, Lord, ang mga tao na ito, Ama, na walang sawa at gumagawa ng paraan para makapakinig ng iyong salita. Bless them richly, my dear Father. Keep them safe from coronavirus. Meet their daily needs, my dear Father. Kung sila man po ay may mga problema, Lord, be with them, Lord God Almighty. The Lord bless you and keep you. May His face so shine upon each one of you. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen.